Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyong naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo ng umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan niya at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mga mumong nalaglag sa hapag ng kanilang pinagkainan. Panginoon, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang inihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Minsan sa buhay natin ay nakakaranas tayo ng failures, minsan ng rejections. Sa atinong ebanghelyo, marahil itong babaeng to na unang lumapit kay Jesus ay medyo nakaramdam ng rejection. Hindi siya napagbigyan sa kanyang nais. Pero sa kabila noon, hindi siya tumigil. Kahit yung mga alagad na nagsabi kay Jesus, pagbigyan niyo na po ito, sunod na ng sunod sa atin. Parang madaling sabi gusto sabihin, pagbigyan nyo na ho ito ng tumigil. At kung babasahin natin ang Ebanghelyo, maraming mga ganitong pagkakataon na tinuturo din ni Jesus sa pamamagitan din ng isang talinhaga na ang mga nananalig sa Kanya sana ay maging persistent in prayer. Ang taong persistent, kahit na minsan ay nakakaramdam ng failures, minsan yung panalangin niya ay hindi nasasagot agad, pero patuloy pa rin siyang nananalangin. Hindi siya sumusuko, hindi siya umaayaw. At yun din ang nais ituro ni Jesus. At nakita niya sa babaeng ito sa Ebanghelyo, ang kanyang pagsusumikap sa panalangin, na hindi siya tumigil, hindi siya sumuko. Marahil yung iba, pag nahirapan, pag nakaranas ng failure, sumusuko na agad. Bumibitaw na agad. Pag napapagod na, umaayaw na, o nagiging impatient na. Minsan sinasabi natin sa Panginoon, Lord, kailan mo ba sasagutin to? Ang tagal-tagal ko nang pinagdarasal ito. Tuwing Biyernes, Panginoon, nagsisimba ako. Tuwing Linggo, araw-araw ako nagdadasal. Kaya sabihin mo, bakit hindi mo pa rin sinasagot?
At minsan, pag gano'n na yung iniisip, nagiging impatient na tayo sa panalangin, sumusuko na lang bigla. Umaayaw na. Ang magandang mapulot natin bilang Kristiyano sa ating ebanghelyo ngayon, na yung babae nagpakita ng matinding pananampalataya dahil hindi siya sumuko sa pananalangin. Hindi siya tumigil, hindi siya natinag, patuloy na nagdadasal, patuloy na nakikiusap hanggang masagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Handang maghintay, pero habang naghihintay, patuloy pa rin ang pakikiusap. Minsan may lumapit sa akin na isang tao at sabi niya sa akin, Father, nagtatampo ako sa Diyos. At tinanong ko, bakit naman? Kasi rosaryo ako ng rosaryo araw-araw. Nagnonobena ako sa lahat ng santo. Nagsisimba din ho ako araw-araw. Pero hindi pa rin niya sinasagot yung panalangin ko. At tinanong ko siya, kailan mo sinimulang gawin ito? Pag-rosaryo, araw-araw, itong pagnonobena mo, pagsisimba mo. At nasagot niya sa akin, 2 weeks ago ho. Kasi 2 weeks ago ko rin po sinimulang ipagdasal yung panalangin ko. So 2 weeks ago ka din nagsimula at 2 weeks ago mo rin ginagawa ito. At sabi niya, opo. Ba't hindi pa rin niya sinasagot? Ba't hindi pa ho sinasagot ng Panginoon yung panalangin ko? 2 weeks na akong ganito, nagaganto. At sabi ko, do not be impatient with prayer. Be persistent. Huwag kang tumigil. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Nakikinig ang Diyos, maghintay ka lang. Pero kung titignan din naman natin ang buhay ng mga santo, si Santa Monica ay, kung hindi ako nagkakamali, 12 taon na nagdarasal para sa conversion ng anak niyang si Agustin. She prayed for a long time. She prayed for quite some time. Haba ng 12 years na patuloy niyang pananalangin at pakikiusap, pero hindi siya sumuko sa pananalangin. Marahil pwede natin kapulutan din ang aral ito bilang Kristiyano sa ating paglago, sa ating pananampalataya, na patuloy na manalangin sa Panginoon. Huwag mawala ng pag-asa to be persistent and hopeful in prayer. Kasi ang taong puno ng pag-asa, hindi tumitigil at sumusuko. Ang taong marunong magpatuloy, hindi ho sumusuko. Pinagbubutihan, patuloy na umaasa, patuloy na inilalatag ang kanyang kahilingan at panalangin sa Diyos na nagmamahal sa kanya. Sige, ito po yung magandang baon natin sa pagdiriwang natin ngayon. To be hopeful in prayer, to be persistent in prayer. Amen.